Nako po, ito maganda kong pag-usapan po mga kapida at reaksyonan Ito kong claim po ngayon ni Attorney Jimmy Bundok mga kapida. Meron daw pitong mga senador na mula mismo sa majority block ang makukulong mga kapida po. Okay, in the coming days. Dahil sasampahan daw sila ng mga kasong wala humpiyansa po mga kapida, katulad na lang po ng plunder. Okay? Eto, babasahin ko muna. Ito kong post ng Batas PH. Alright? Ang titulo po dito, mga kapida, bayan ko, binihag ka, mga kapida. Ito yung sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok. Okay? Attorney Jimmy Bundok claimed that 7 members of the Senate Majority Bloc are expected to be jailed in the coming days through the filing of series of plunder and other non-bailable cases. See? Meron daw mga kasong isasampa dito ko sa pitong mga senador na kanyang binanggit po, mga kabida. Okay? Na walang piyansa ng mga kaso, katulad na lang po ng plunder, mga kabida, possibly malversation of public funds to the highest level po, mga kabida. Okay? Ito yung sinabi po ni Attorney Bondok. Bitong senador na daw ang ipakukulong. Lahat galing sa majority block. Bayan ko, binihag ka. Napaka matalinghaga po, makapita yung pahayag po ni Attorney Bondok. Alright? Now, kung totoo man po ito, wala ako ibang maisip po, makapita na mga senador na maaari hong sasampahan po ng kasong plunder at iba pang mga kasong walang piyansa po mga kapida, kundi yung mga inanunsyo na po ng mga pangalan ng mga senador at ilan ho sa kanila po mga kapida meron pong kinakaharap na investigasyon diyan po sa Office of the Ombudsman. Alright, sino-sino po sila? Actually, more than 7 po ito lahat mga kapida. At saka gusto ko pong i-relate ito doon mo sa sinabi po ni Ombudsman Boying Rimulya lately lang meron daw 9 hanggang 10 mga senador na kanila hong iniimbestigahan ngayon yan po sa Office of the Ombudsman at posible hong maharap sa kasong plunder po mga kabida. Okay? Now, sino-sino yung mga senador po na posible hong binanggit po o tinutukoy po mga kabida ni Attorney Bondok. Alright? Pero ito, magbigay na po ako ng 7 pero meron pong 2, I don't know kung kabilang ba ito mga kabida sa tinutukoy po ni Attorney Bondok. Basta siyam lahat po ito mga kabida ng mga senador. Sa pagkakaalam ko po at publicly known mga kabida po. Alright? Unang-una, si Senator Jinggoy Estrada po mga kabida na kamakailan lang po naglabas po ng arrest warrant ito kung Sandigan Bayan, mga kapida, dahil sa kasong graft na ipinail po mga kapida ng Office of the Ombudsman, Alright? At kakibat dyan mga kapida yung kasong plunder na kanya ding kinakaharap po ngayon, Alright? Pangalawa, ito pong si Attorney Joel Villanueva po, mga kapida. Same. Meron pong kinakaharap na investigasyon dyan po sa Office of the Ombudsman at posible ding maharap sa kasong plunder, mga kabida, dahil ho sa kanyang allegedly involvement doon ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida. Alright? Yung pangatlo po, ito pong si Senator Chis Escudero, same with Senator Joel Villanueva po, meron pong aligasyon laban sa kanya na sangkot daw siya dito ho sa corruption sa flood control projects. Okay? Kaya nga, iniimbestigahan po siya ngayon ng Office of the Ombudsman, mga kabida. At posibleng maharap po sa kasong plunder po, mga kabida. Yung pang-apat po, mga kabida, although hindi po ito flood control related, yung kanyang kaso o yung kanyang complaint na isinampa po mga kabida dyan po sa Office of the Ombudsman, kaya siya po ay iniimbestigahan po ngayon. Okay? Dahil ito sa questionable campaign donation po, mga kabida, na kanyang natanggap daw during 2025 midterm election po, mga kabida, nung tumakbo po siya bilang senador. Alright? Now, ang sabi po ng Ombudsman, na potentially, pwede mo niyang kakaharapin po ang plunder case.
Although sinabi po ng Commission on Election, yung patungkol po sa campaign donation po mga kabida, na wala pong problema yon eh. In fact, ibinasura po ng COMELEC yung complaint against sa Marcoleta, po, mga kabida. Pero nagtataka lang po ako kung bakit po binuhay po ng Office of the Ombudsman po ito, po. Alright? Now, sino po yung panglima po? Alright? Ang pagkakalam ko mga kabida, ay ito pong si Senator Robin Padilla, po. Alright? Bago lang po, meron pong lumabas na impormasyon, na posible daw siyang sasampahan po ng kasong obstruction of justice, mga kabida, dahil sa kanyang pagtulong daw, kay Senador Ronald Bato de la Rosa, po, mga kabida, na allegedly tumakas dun po sa premises po ng Senado mula sa mga mata ng kanyang mga umahabol sa kanya. Itong National Bureau of Investigation po, mga kabida, o NBI agents. Alright? At yung pang-anim, of course, Senator Bato de la Rosa. Okay? Na hanggang ngayon ay at large, missing po, matapos po naglabas ng arrest warrant mga kabida ito pong International Criminal Court dahil siya po ay co-accused ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, sa kasong crimes against humanity, Dahil po ito sa war on drugs ng dating Pangulo, nung siya po ay nanunungkulan bilang Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. At ito kong si Bato, siya yung nagsilbing PNP chief, okay, mga kabida, during the war on drugs campaign ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, po. Okay? At yung pangpito po, mga kabida, ay ito kong si Senator Bongo, na sinabi po mga kabida ni dating Senator Antonio Trillanes, at siya daw yung isusunod, ng International Criminal Court. Naglalabas daw ng arrest warrant ang ICC laban mo sa kanya, po, mga kabida, dahil sa kanyang involvement din, sa war on drugs, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. So, sa pagkakalam ko po, yun yung pito na makikita ko, ng mga nag-iimbestiga po sa kanila, po, mga kabida. Okay? Aside mo dito sa pito, meron pang dalawa. Okay? Ito kong mga bilyars, magkapatid na bilyars, mga kabida. Publicly known po ito, noong kasagsagan po mga kabida na meron pong nagsampa ng reklamo against the Villars patungkol po sa di umano manipulation daw ng stocks, mga kabida, po. Alright? I don't know kung ano po ang estado po doon po sa lumabas na impormasyon na iniimbestigahan daw sila, po, mga kabida. Pero sa aking paniniwala po, itong pito na nabanggit ko po, posible sila yung tinutukoy po ni Attorney Jimmy Bundok, mga kabida. Alright? Definitely, itong pito, publicly known po ito, mga kabida, na meron pong kinakaharap po ngayon na reklamo at kaso po, mga kabida. So, titingnan po natin kung totoo po ito sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok po, mga kabida, na in the coming days, makukulong po itong pitong mga senador na ito, Now, kung totoo man po itong sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok, mga kabida, na pitong mga senador mula sa majority bloc ang makukulong in the coming days. So, matitira na lang po, nasa 6, mga kabida, na mga senador. Sino-sino po sila, mga kabida? Sila po ay sina Senate President Alan Peter Cayetano, okay? Senator Pia Cayetano, mga kabida, magkapatid na Villars, okay? Loren Ligarda po, mga kabida, po. At Senator Amy Marcos po, Okay, so 6 na mga senador po ito, po, mga kabida. So, titingnan natin, okay, kung gaano po ka-reliable po yung source po, mga kabida, ni Attorney Jimmy Bundok, po, mga kabida. Pero, alam natin, mga kabida, na itong mga senador mula sa majority bloc, isa-isa ho silang pinagdidiskitahan po, mga kabida, po. I don't know kung may basihan ba yung mga reklamong isinampa po, mga kabida, laban po sa kanila, dyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. So, malalaman po natin yan kung meron pong resolution na po, ang Office of the Ombudsman sa iniimbestigahan po nilang reklamo laban po dito sa mga senador na ito, po. At isa pa lang po so far, ang kasong isinampa po ng Office of the Ombudsman po, mga kabida, laban po dito sa isang senador, and this is in the person of Senator Jinggoy Estrada,
na kinasuhan po ng Graph mga kabida nung nakarang araw po, ano. Okay? Yung plunder case, I don't know kung kailan ho ito, ano, mga kabida. Isasampa po ng Office of the Ombudsman. Alright? So, abangan po natin to kasi marami hong mga nagsasabi po mga kabida na ito po ay parte doon ho sa panggigipit daw, ano, mga kabida, ng kasalukuyang administrasyon dito ho sa mga miyembro po ng majority block, ano po. Para lang po mga kabida, makuha po ng mga kalyado po ng Malacanang na mga senador na nasa minority block, ito hong leadership po ng Senado po, ano, mga kabida. Okay? In preparation, according to Senator Amy Marcos, sa nilulutong chatsa daw, ano, mga kabida, o charted change. Okay? Sa pamamagitan po ng CONAS o Constituent Assembly, ano, mga kabida, na ang gagawa dito, ito yung mga mambabatas mula sa dalawang kapulungan, ano, House of Representatives at saka ito yung Senado po, ano, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Sinabi po ni Attorney Bundok, mga kabida, na 7 mga senador daw mula sa majority ang makukulong, okay, in the coming days. Nakakatakot po, ano, mga kabida. Alright? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.